This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Hindi na nakapagtimpi at galit na galit si Vice President Sara Duterte sa isinagawang virtual press con. Ayon kay VP Sara, papuntang impyerno na ang Pilipinas dahil sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibinunyag pa ni VP Sara na sinungaling si BBM lalo na sa campaign promise nito na pababain sa 20 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa bansa. Tila niloloko lang ni BBM ang mga Pilipino. Kasama rin sa binatikos ni VP Sara si Congressman Joel Chua at ang leader ng House of Representatives na si Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panoorin ang maanghang na mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Either hinigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Liza Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi,
She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Kasabay na naturang virtual presscon, hindi rin nakapagtimpi ang vlogger na si Maharlika at pinagmumura si First Lady Liza Marcos. Si Zaldico, iulat nyo yan. Kinasuhan ako dito sa Amerika dahil lang sa sinasabi ko na sila ay kawatan. Public interest yan. Kung interest yan ng taong bayan na dapat malaman ng bawat mamamayang Pilipino na nag-taxpayers na si Zaldico, si Mel Robles, ginagamit ang pondo ng bayan para mangharas. Bakit ako hinaharas? Kasi sinuportahan ko ang katotohanan. Not only the Duterte, sinusuportahan ko na i-expose ang kaputahan ni Liza, ni Marcos Jr. at kayong mga media na alam ko matatalino at matitino kayo, pero bakit pinagtatakpan nyo? Antayin nyo pa bang may mamatay? Maraming mamatay na Pilipino bago kayo magkulat? O antayin kayo na kayo ang dukutin dyan ni Liza? Demonyo yan si Liza. Putang inang yan. Dati kong kaibigan yan. Na wala naman akong hininging kapalit sa suporta ko sa mga hayop na yan. Ang hiningi lang namin na sumuporta na ituloy ang sinasabi nilang pagbabago or pagbangon muli. Anong binangon ng mga putang ina yan? Tahimik kayo lahat. Si Michael Ma na in-appoint. You media here.